Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. So on diary entry number 1110, very short. On April 1937, the Lord gave me to know about the disputes that were going on in the Vatican concerning this feast. The dignitary Pacelli did much on this. He did much work on this. Ibinigay sa akin ng Panginoon na malaman ng tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan na nagaganap sa Vatican tungkol sa kapistahan. Malaking ginawa ng dignitary na si Pacelli kaugnay sa bagay na ito. So the last months of Faustina, last year actually, huling taon ni Faustina sa mundo, actually nagsimula na naman na iharap ito sa Vatican. Siyempre, yung approval ng image, pagkakaroon ng feast day, gano'n. Yung mga basic image and feast day. At gaya nga na alam natin, hindi agad-agad ito diniklara kasi it is a personal revelation. At sa personal revelation, karapatan niyan, personal na yun. Pero hindi yan ganun kadali. Kasi nga, it may be subject to hallucination, subject to different factors. No, pwedeng hindi totoo, pwedeng totoo. So, napakahaba ng dinaanan na proseso para kung ano man ang debosyon na meron tayo ngayon, ay nagagawa natin. Magdasal ng chaplet, mamahagi ng image, pagdiwang ng kapistahan, lahat ng elemento ginagawa natin. Pero bago natin, kung titingnan natin ng kasaysayan, hindi ito naging madali. It has caused a lot of pain to Faustina. Siyempre kasi bago kasi ang debosyon, kaya hindi naman ganun kadali yan talaga. Aaralin yan, titingnan, iwiweigh yung mga punto, yung mga arguments. Kaya may dispute na tinatawag, no? Nagkakagulo sila noon sa Vatican. At ang talagang masugid na nagdepensa ng debosyong ito ay ang ordinaryong pare na si Father Michael Sopoćko. Siya talaga yung tumanggap ng maraming mga sufferings kaugnay sa devotion. Iba yung suffering ni Faustina, iba yung suffering ni Father Michael. Ang kay Father Michael, yung more on the mental and psychological aspect. Kasi nga, labanan din naman kasi ito ng, alam niyo yung intellect, no? Kailangan magkakumbinsiyan sila sa antas ng intellect. Kasi mga tao nga, di naman ito mga anghel. Kaya ang tagisan noon ay nakakasugat sa isipan at sa damdamin. May silang tumanto yung sinabi ito ni Faustina. Pero yun nga, napakadaming so much discussion, so much debate actually, no? Because this is something new. And alam niyo ba hanggang ngayon, nananatili ang debate niyan sa simbahan about the Divine Mercy kasi masyado pong advanced yung mga arguments, yung mga pamamaraan na pinuput forward ng devotion.
Kaya even in the church, hanggang sa panahon ngayon, yung the theological aspect of this devotion is remains there. Pero ganun pa man, ang kaibahan ngayon, malaya na natin na ipapalaganap ito. Hindi katulad ng panahon ni Faustina. Hindi katulad ng panahon ni Father Sopochko. Yung after the death of Faustina, talagang ang lalim na iniwan na sugat nito kay Father Michael. And alam natin din, no? Yung mahabang panahon, almost 20 years that it was banned by the Vatican. But it was Pope John Paul who lifted that ban. And so we are now celebrating the feast day, and the Divine Mercy Postulate has gone far and wide. Napakahirap na maging yung ikaw yung magsisimula ng isang bagay. Nasa lahat yung burden. Kaya yung mga pinipili na gumawa nito, pinipili ng Diyos, no? Talagang inihahanda niya before pa lang dumating ang taong yun. Katulad ni Faustina, talagang hinanda ito ng Panginoon. Yung mga sufferings na dinaanan ni Faustina are meant to build her muscle, her spiritual muscles. Kasi kung hindi niya kinaya yung mga sufferings, bullying, etc., hindi rin niya kakayanin yung pangungutya sa kanya ng Vatican, yung mga nasa church hierarchy. Kasi ordinaryo nga lang naman kasing madre itong si Faustina. Pakahirap paniwalaan agad-agad kasi nga. Eh diba, meron to. No? Kaya nga nandiyan si Father Michael. Doon sa aspeto ng debate tungkol dito, si Father Michael yung humaharap. Nakikipagbuno. The Divine Mercy Devotion is really, lalo na ng panahong yun, ay napakaaga para sa panahong yun. Kumbaga, ang level pa lang ng mass consciousness ay grade 1. Pero, the Divine Mercy has been introduced, which is level 11. Nasa senior high na. Grade 1 pa lang nun alam ng simbahan. Parang kinakompare ko lang. So, napaka-extreme. Grade 1, grade 11, laki ng diferensya. Kung kaya, siyempre, resistance niya nandun sa karamihan na hindi naman ito naunawaan. And we have to really protect the devotion, ipaglaban ito. Mahalin ito kasi nga, yung dinaan ng proseso. Kaugnay sa kaugnay sa devotion ito, no? Sa Divine Mercy Devotion. Ganun na lamang ang dinaanan. Magpahanggang ngayon si Faustina, dumaranas pa rin yan syempre ng mga suliranin. Actually, may mga grupo pa rin ngayon na kino-question yan. There are those fundamentalists, yung mga grupong yun na bakit yan si Faustina, ganyan-ganito, wala namang alam yan. Ganun, no? Hindi siya kinikilala. And even her sainthood, hindi nila kinikilala. These are people in the church. They're the traditionalists. No? But then again, mga kapatid, isipin nyo, we've been reading the diary and I've been sharing my reflection on this. Pambihira talaga ang devotion. Kung dadaanan niyo yan talaga, entry by entry, makikita niyo yung advancement na ipinuput forward ng mga argumento, ng mga revelation, ng mga sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus. Maganda. Hindi na siya yung traditional na alam natin sa devotion. But then, yun nga, bagamat noon ay may mga dispute, kala natin tapos na yan, but that still remains. Siyempre, ang implementation kasi ay
nagsimula sa baba, pababain. Nagsimula sa taas, pababa. Kaya, kahit approve yan sa taas, pagdating sa baba, nandun ang mga contentions. Walang pinag-iba sa mga batas, no? Okay na sa taas, may implementing rules and regulation, pero pagdating yan sa baba, nandun pa rin ang bakbakan. It's real. Para yung mga dinaanan ko ng mga batas, like the agrarian reform law, no? Okay yun sa taas, it was already enacted, batas na siya, pero pagdating mo sa baba, hindi yung ganun kadali na basag agad yung mga pagmamayari ng lupa. Hindi po, marami pa rin ibinuwis ng mga buhay. Kaya ganun din ang dibusyong ito na hanggang ngayon, nasa baba na yung mga labanan din. In terms of the mga argumento na or the form of devotion na ini-introduce ng Divine Mercy. And we have to be prepared. Kailangan handa tayo dito sa mga gantong bagay. And we ask for the guidance of the Divine Mercy to give us the strength, to give us the knowledge. No? Hindi pwedeng meron ka lang spiritual na strength pero wala ka namang alam. So let us pray that the Divine Mercy provide us the knowledge. Para yung sabi nga, no, magkaroon ng assent o pagsang-ayon ng knowledge doon sa pinaniniwalaan nating bagay. And mahalaga doon sa paniniwalang yun, yung ating pananampalataya. Kasi nga, hindi naman ito yung ordinaryong bagay na pinatutupad. Ito ay isang bagay na hindi nakikita. Mararanasan mo lang. At magkakaroon lang ng kalaliman kung ikaw ay may pananalig.